So, ito yung mga steps kung mag-apply kayo ng tourist visa dito sa Amerika. So, pwede kayong dumiretso sa ceac.state.gov or pwede nyo i-google apply for non-immigrant visa. So, ito yung gusto natin, yung DS-160 Online Non-Immigrant Visa Application. I-click natin yon. Tapos, ito yung makikita natin. So, ngayon, makikita nyo yung nakasulat na Get Started. So, select a location where you will be applying for this visa. Pwede rin nga pala to sa cellphone nyo. So, Philippines, Manila. Tapos, enter the code 3TCNT. Start an application. Okay, tapos dito, may nakasulat, I agree. Ngayon, ito yung application ID number. Pipicturean mo siya. So, para pag tinanong ka uli mamaya, kasi malimit ilalag out ka. So, pwede mo siyang picturean o screenshot mo para mas maganda. Tapos, what is the given name of your mother's mother? So, actually, pwede kang pumili sa mga questions na to. But, hindi naman yun masyadong importante. So, kunyari, ikaw si Ruth Bajor. Full name in native alphabet does not apply usually. Have you ever used other names? So, kung single ka, no. Pero kung may asawa ka, mag-yes ka. Tapos, tatanungin ka kung ano yung dati mong surname tsaka given name. So, kunyari ako, dati kong maiden name is Chavez, and then other given names, wala naman. So, Ruth na lang. Do you have a telecode that represents your name? No. Telecode para yan sa mga, I think sa mga taga-China. Select male or female, marital status, kung married ka or single, date of birth. So, pwede mong yan, alam niyo naman yun. Kunyari, 1980. Tapos, city na kung saan ka pinanganak. Tapos, province, kunyari, Rizal. Country or region, so, Philippines. Okay, tapos, kiklik mo yung save. Lagi mong i-click yung save. Bago ka mag-continue para hindi masayang yung mga effort mo kasi malimit talaga siyang mag-log out. So, ngayon, personal information, country or origin, kung saan ka pinanganak ulit. So, Philippines. P, do you hold or have held any nationality other than one indicated above? Usually, mga Filipino tayo, so isa lang. Are you a permanent resident of a country other than Philippines? So, no. Ito pwede nang does not apply, national identification number. Tapos ito naman yung kung meron ka ng social security number sa US noon. Usually wala. At saka ito, tax identification number. Tapos save mo. Tapos, tsaka mo ngayon i-continue yung application. Tapos, tsaka bago ka mag-next sa travel. So, purpose of the trip, dahil visitor's visa, pipili natin yung B. Tapos, specify, pwedeng B1, B2, pwedeng B1 or B2, pero B1/B2 para safe. Okay, have you made specific plans? Wala ka pang plan, you can say no. Intended date of arrival, kung I would say 2 months from today, so January or February 2025. Sabi mo lang 2 months, pero kung talagang mas maikli yung plano mo, gawin mo kung ilang weeks, ganon. So, usually 2 months ang linalagay ko. Tapos, saan ka mag-i-stay? So, kunyari lang, Banaba Street. Okay. Dahil English, William Street. City, Irvine. Kung anong city nung pupuntahan mo? California. Tapos, zip code. 5 digits tong zip code.
So, sino magbabayad? Pwede mong sabihin na ibang tao, hindi kailangan na ikaw. So, pag sinabi mong ibang tao yung magbabayad, sasabihin mo ngayon yung pang-apelido nila, pangalan nila, telephone number nila, usually 9 digits to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, tas yung email address nila, kunyari lang, chavespajor@gmail.com. Tapos, relationship to you, kung kaano-ano mo siya, kaibigan. Okay, mas maganda kung medyo closer sa kaibigan or kung pinsan man other relative. Is the address of the party paying for your trip the same as your home or mailing address? Usually hindi, kasi taga-Pilipinas ka, diba? Is the address of the same sa home? Okay, so ito yung address of a person paying. Same as your home or mailing address. So, address niya nung magbabayad. Pero kung parehas naman, the same as your home. Okay. So, ito yung address ng person na magbabayad. Okay, kunyari, yun din yung pupuntahan mo. So, kanina, diba, linagay natin William Street. Tapos, city, kung ano man yung city, California, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 digits yung zip code. Tapos, sa United States, mas prefer ko sa United States kung taga-US yung magbabayad, pero kung taga-Canada naman, syempre, iba yung lalagay mo doon. Tapos, continue application. Tsaka mo ngayon, i-click yung next. Are there other persons traveling with you? Usually, kung may kasama ka, ilalagay mo yes. Pero kung wala, ikaw lang din. Tapos, continue application. Previous US travel, kung nakapunta ka na sa US. Have you ever been in the US? Kung nakapunta ka na din, yes. Have you ever been issued a visa? Most of the time, wala pa tayong ibang visa. Pero kung meron, lagay mo doon. Have you ever been refused a visa or been refused admission? Na-deny ka na ba noon? So, kung hindi pa, no. Kung oo, yes. Has anyone ever filed an immigrant petition? So, kung may nag-petition sa'yo, you will say yes, okay lang yon. Hindi ground for denial yon. So, kung no, din no. Okay, tapos continue application. Tapos, ito na, i-click mo na yung next. Address and phone information. So, ito yung address mo sa sa Pilipinas. So, kung kunyari lang, lot 1, block 7, block 5, Heron Street, tapos barangay. Usually, may mga barangay tayo. Barangay San Juan. Kunyari lang. Tapos Cainta, Rizal. Zip code sa Cainta is 1900. Country, Philippines, P. So, primary, is your mailing address the same as your home address? Karamihan, yun na rin yung home address natin. So, phone number mo, 0919, kunyari lang. Okay, tapos secondary, pwedeng wala kang secondary, tsaka pwedeng wala kang work phone number. Have you used any other phone numbers in the past? It's okay lang na wala ka. Tapos email address mo, Ruth Chavez Bajor. Kunyari lang, kung ano man yung email address mo. Have you used any other email addresses in the past? It's okay na isa lang ang email mo. Social media, so kung meron kang ibang social media, kunyari Instagram, usually Facebook ang linalagay ko. But kunyari may Instagram ka rin. Do you wish to provide information about your presence on any other websites? So, it's okay na wala kung wala kang website. Pero kung meron, lagay mo na rin lang. Okay, continue application. Tapos, next, passport. So, ito yung most of the time, regular naman yung passport natin. Tapos, book number, karamihan wala tayo nun.
City, country or authority that issued passport or travel document, Philippines. Kung ano yung nakalagay sa passport nyo, yung nilalagay nyo. State or province if shown, okay lang na wala. So, let's say, in-issue nung February 1, 2023. Tapos, mag-expire siya sa March. Let's say February 1, 2033. Have you ever lost a passport? Kung nawalan ka na ng passport. Tapos, continue application. Okay. Tapos, next, US contact. Ito naman yung tao na dadalawin mo. So, let's say, ako ulit. But, organization name, pwedeng do not know, relationship to you, pwedeng friend, parang mas maganda kung relative, kung pinsan, ganun. Tapos, yung address nila, let's say, 101 William Street. Tapos, itong second is usually kung may apartment number, lalagay mo apartment. Tapos, city, Irvine. State, California. Tas ito nga yung zip code, 5 digits. Phone number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usually 9 digit. At yung email address ng tao, bajor@yahoo.com. So, tas tsaka sa save. At tsaka continue application. Pag medyo mabagal ka, magla-log out siya ng magla-log out. Kaya kailangan mabilis. Pero pag nag-log out ka, pwede ka maka-login gamit yung application ID number. So, father's full name and date of birth. So, kunyari lang, date of birth niya is, kunyari, January 1, 1956. Is your father in the US? Kung nasa US siya o hindi. Mother's surname, kunyari, ang pangalan ni mama ay Rosalinda. Date of birth is, okay, kunyari lang, January 1, 1954. Is your mother in the US? Kung nasa US na siya. Do you have any immediate relatives, not including parents? So, immediate is yung asawa mo, anak mo, ganon. So, you can say yes or no. Do you have any other relatives like pinsan? Pwede ka mag-yes. Mas maganda kung mag-yes ka. Hindi ka naman tatanungin kung sino yun. Tapos, continue application. Ito na yung spouse. Kung may spouse ka, pwede mo namang i-leave blank na lang kung wala. Tapos, education or training. Oops. Spouse's full name. Oh, kasi pala linagay ko maiden. Okay. So, surnames, kunyari, is T-A-R. Hindi ko na tatapusin yung pangalan niya. Date of birth niya is, kunyari din, 1980. Okay. Region, spouse's country or origin. So, kung taga-Philippines man siya, lagay natin Philippines. Tapos, taga-Kaintaren, Rizal. Oops, Philippines, actually. Country or region. Country or region of, nationality is yung kung saan siya galing or yung pinagmulan niya. Tapos, ito naman yung kung saan siya nakatira. Spouse's address, same as home address. Usually, magkapares kayo ng address. Save, continue application, tapos, education or training. So, ito na yung sasabihin mo kung ano yung trabaho mo. Kung, let's say, homemaker lang, okay lang naman din. Tapos, save, and then continue, previous education or previous work. Were you previously employed?
kung nagtrabaho ka noon. Usually we do, so ilalagay mo yung pangalan nila. Roots of learning. Kunyari, nagtrabaho ka sa roots of learning, tas address niya, 1 Cainta Street, Cainta din, Rizal. So, ito yung barangay, kung may barangay. GY, San Andres, kunyari. State Rizal, zip code. Sa atin, 4 digits lang. Telephone number, 02248. Kunyari na lang. Okay, job title. So, I don't know. Supervisor's name. Root na rin. Given name. Surname pala. Okay. Employment date. So, kailan ka nagsimulang magtrabaho? Kunyari, January 1, 2020. Tapos, natapos ka ng January. Okay. Kunyari, February 2024. So, yung mga duties mo, alam niyo naman yun. Okay, have you attended any educational institutions at a secondary level, meaning high school pataas or above? Yes, kung nag-college ka. Okay, it looks like linag out na tayo. So, ngayon, pag linag out ka, babalik ka dito. So, sasabihin mo yung location mo, Philippines. Tapos, enter yung code na nasa baba, WK. Tapos, this time, kiklik mo na lang yung retrieve an application. And ito yung application na pinicturan mo kanina. So, AA00E45YBZ. Retrieve. Okay. 5 letters of your surname, Bajor, year. Ano bang ginagay ko na year ako pinanganak? What is the given name of your mother's mother? Okay. Sana tama. Homemaker. Okay, so dito tayo natapos. Next. Were you previously employed? So lagay mo na lang yung employment mo nung nakaraan. Mag-yes ka. Have you attended any educational institutions at a secondary level or above, like college? So you're gonna say yes kung nag-aral ka ng college. Kung hindi naman, it's okay. So, kunyari, National College of Business and Arts. Nakalimutan ko ng address. So, kunyari, Bayabas Street. Cainta, Taytay. Taytay, Rizal. Zip code sa Taytay parang 1920. Country or region, Philippines. Course of study, so let's say Bachelor of Science in Math. Okay, kunyari lang. Date of attendance from, so usually nagsisimula tayo sa June 1997 and hanggang kunyari April 2001. Tapos continue application and then additional work or education. So, pwede ka mag-back, tas mag-add ka sa baba. Do you belong to a clan or tribe? Kung hindi mo alam, just say no. Language, English, and another, Tagalog. Or Filipino. Have you traveled to any countries or region within the last 5 years? So, kung nagpunta ka ng Singapore, you can say yes. Ideally, mas maganda kung may pinuntahan ka na. Kung hindi naman sa Pilipinas lang, let's say nag-travel ka sa Batangas, sulat mo na rin. Okay. So, para mapabilis, lalagay ko na lang no.
Have you belonged to, contributed to, or worked for any professional, social, or charitable organizations? It's okay, no, hindi. Do you have any specialized skills, training such as firearms, explosives? Mas maganda kung no. Have you ever served in the military? It's okay kung no. Have you ever served in or a member of paramilitary unit? Okay. It's up to you kung paano mo sasagutin yun. Mas maganda kung no dahil mas safe ka. Ibig sabihin, hindi ka mamamatay tao, ganun. Okay, so ito na yung mga security background part 1. Do you have communicable disease katulad ng cancroid, gonorrhea, yung mga nakakahawa? Hopefully, no yung sagot mo. Do you have a mental or physical disorder? Are you or have you ever been a drug addict? Well, hopefully, no yung sagot mo. And then, continue application. Alright. Have you ever been arrested, convicted, or for any offense or crime? Yung na bilanggo ka na ba or na sentensyang ka ba dahil sa mga ganon? Ito naman, more on violations, and basahin nyo na lang isa-isa. Ito, pumunta ka ba daw ba dito para sa prostitution or yung mga ganon? So no. Have you ever been involved in money laundering? Hopefully no. Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking? Hopefully no. Have you ever knowingly aided or assisted individual who has committed or conspired to commit a severe human trafficking offense? May tinulungan ka bang ganon na mag-human trafficking? Hopefully no. Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to human trafficking? Hopefully no ang sagot mo. Okay, and then save. Bago kayo mag-continue ng application. Tapos, part 3, do you seek or to engage in espionage, sabotage, export of any illegal activity while in the U.S.? So, hopefully no. Do you seek to engage in terrorist activities? So, alam niyo naman yun. Have you ever or do you intend to provide financial assistance? I'm sure hindi. Sa mga terrorists. Are you a member or representative of a terrorist organization? So, are you the spouse, son, or daughter of an individual who has engaged in terrorist activity? Have you ever ordered, incited, or committed, participated in genocide? I think ito yung pumapatay. Have you ever committed, incited, assisted, or in torture? So, torture yung mga nananakit. Have you committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudicial killings, yung mga pumatay? Have you ever engaged in the recruitment, use of child soldiers? Well, hopefully no. Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out at any time particularly severe violations of religious freedom? So, ito yung mga violations. Hopefully, wala kang violations para makapag-no ka sa lahat. Have you ever been directly involved in the establishment or enforcement of population controls? Have you ever been directly involved in the coercive transplantation of human organs or body tissues? So, hopefully, no. Let's continue application. And then, part 4, have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa into the United States by fraud? Okay, so hopefully no. Have you ever been removed or deported from any country? Na-deport ka na ba galing sa ibang bansa? So hopefully no. And then, next,
Okay. Have you ever sought to obtain or assist others? Okay, sorry. Part 5. Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child? So, yung parang kidnapping. Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal custody? So, parang, yun nga, parang kidnapping. Have you voted in the United States in violation of any law? Kung bumoto ka sa US, so no. Have you ever renounced United citizenship for the purposes of avoiding taxation? Para maiwasan yung pag-tax, so no. Okay. Tapos, magne-next tayo. Dito na tayo sa photo. So, pagkatapos ng photo, mag-upload ka dito ng photo mo. Pipili ka. Kaya, ito yung mga requirements. Digital image. So, oops. Hindi kita. But anyway, so, pipili ka. Hopefully, tapos, review. Ito na yung changes. Okay, leave. Tapos, ngayon, ito na yung buong application mo, simula sa taas hanggang sa baba. So, review mo yon, make sure na tama yung lahat. Tapos, ipapak-next sa'yo lahat para mabasa mo. Contact, US contact, family, ayun, worker education training. Okay, so ito yung mga sinagutan mo kanina. Gusto lang nilang siguraduhin na tama or naintindihan mo or tama yung mga sinulat mo. Tapos, dito na sa dulo, sign and submit. Did anyone assist you in filing this application? So, kung may tumulong sa'yo, click mo yung yes, tapos yung pangalan ng tao. Pero kung wala naman, ikaw lang, no na lang. Tapos yung passport mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. Iyan yata yung passport na linagay ko. WMHKCY. Sign. Okay. KMWJ. Alright. Okay, so you have successfully signed and submitted your application. You cannot make any changes. Next, confirmation to complete. So, click mo na yung next, confirmation. Tapos, ito na yung online application mo. So, this is not a visa. Hindi pa siya visa. Ang mahalaga ay yung confirmation number kasi pag nagbayad ka, yun yung hahanapin sa'yo. So, pwede mo rin i-email tong confirmation na to. Although, I think, in-email na rin sa'yo yan. Do you want to send your confirmation to an additional email address? So, pwede mo siyang isend sa another email. So, kunyari lang, bajor@yahoo.com. Tapos, confirm mo at yahoo.com. Okay. Tapos, email confirmation. Now, pwede kang mag-exit na or kung meron ka pang ibang i-apply, click mo yung create a family application or start another application, but usually mag-isa ka lang. So, exit application. So, tapos, kapag meron ka ng visa application, pwede ka nang magpa-schedule at ito yung bagong process ngayon. So, magpapaschedule ka at the same time, pwede ka na rin dong magbayad. So, mas maganda yon. Pupunta ka naman sa usvisascheduling.com. Ayan na. Tapos, enter. Ito yung makikita mo. Waiting for US visa scheduling. Okay? Tapos, makikita mo dito sa kanan yung username, password. So, dahil bago ka pa lang, kailangan mo mag-sign up now. Tapos, mag-create ka ng username mo. So, let's say, Ruth Bajor. New password. Pili ka ng password mo. Tapos, kailangan parehas yung ilalagay mo sa confirm password. Tapos, verification is necessary. Please click send verification. So, gagawin ko ngayon yung, ilalagay ko ngayon yung email ko.
ruthchavezpajor@gmail.com. Send verification. And then, ilalagay natin, magsisend siya ng verification. So, we'll see. Okay, tapos, pag na-verify mo na, given name, kunyari ako, Ruth Bajor. Tapos, pipili ka ng security question. What is your mother's maiden name? Tapos, another security question. What is your childhood hero? Okay, works. Tapos, pag nag-go through na siya, eto na yung makikita mo. Verification successful. Tapos, magla-login ka na. Ruth Bajor. Okay, nakapasok tayo. Tapos ngayon, mag-go through ka ng privacy policy. Click mo lang yung I have read and understood. Then, continue. Okay, so ito na siya ngayon. Email. Kung babaguhin mo, yan. Tapos, visa application home yung dito. Click natin yan. Notes and instructions. So, bali, bago tong application type na to, hindi ganito dati. So, Ruth, contact email. I think, iyon din yun. Ruth Chavez Pajor @gmail.com. Tapos, preferred language, I can just say English, mas madaling intindihin. Country, Philippines. Okay. Submit. Okay, ngayon, here you go. So, notes and instructions, wala naman sinabi. So, ngayon, kiklik mo ngayon yung start application. Bali, ito na yung, although may application na tayo kanina, iba naman tong application na to. So, ayan. So, yung name mo, tsaka country from which you are applying, andyan na, first name, last name, country of birth, most of the time, sa atin, sa Pilipinas na rin yun. So, Philippines, gender, female. Tapos, yung, please provide 2 contact phone numbers where you can be contacted. 4561. Okay, tapos yung email address, mailing address, gender, female. Please, 639. So, wag mo na lalagay yung 0 kasi yung plus 63, iyon na yun. 921 457-2023. Nanghula lang din ako ng phone number, 467-20. Okay, 12345D 01/01/2023. Place of issue, Manila. 01/01/2033. Date of birth. Nationality is Philippines. Tapos, click submit. Please confirm. Okay. Ayan. Nag-go through na. Okay, so visa type, non-immigrant ang pipiliin natin kasi tourist lang tayo. Tapos, embassy is walang other choice, Manila lang. Post-visa category, so, tingnan natin. Gusto natin yung business or tourism. Ayan na, diba? Tapos, visa priority, no other choice, regular lang. So, ngayon, kung magbibisita ka sa US, usually B2 yun. But, B1, B2 is okay then. So, I would choose B1, B2. Kasi yung B1, yung explain ko na kanina, yung sa mga crew, yung crew ng aeroplano, tsaka domestic employees. So, it's okay. B1, B2, understood na nila yun.
Okay, tas na, ito na yung kanina na, yung kaninang confirmation number natin, yung nagsisimula sa AA na pinicture natin. So, kukunin ko yon. So, AA 00E45YBZ. Let's say ako, hindi ako below 14, hindi rin ako over 79. So, karamihan sa atin is ganyan. So, are you under the age of 14? So, intindi nyo mabuti kasi ang daling magkamali dyan. When applying for a family or group, all members must be able to answer yes. I have a previous B1, B2 visa that I wish to renew. So, magre-renew ka na lang ba? Most of the time, it's a new application. Okay, so, we say no. Okay, tapos, displays dependents. So, ito yung kung may iba kang kasamang mag-apply. Displays dependents that are associated with your visa application. So, kung may anak ka na mag-a-apply, pero, karaniwan sa atin, mag-isa lang tayo, di ba? So, pag yung may kasama ka, dito mo ilalagay, find and add dependent. So, kung wala naman, mag-isa ka lang, just click next. Tapos ito na ulit, verifying you are human. So, verification successful. So, okay na tayo. Magpo-proceed na siya sa next step. Okay. So, documentation delivery. Mas maganda kung ipapadeliver mo na lang. So, premium delivery. Tapos, delivery street address. Bayabas Street. So, ilagay mo yung address mo dito. Huwag ka magkamali para hindi mo ma-miss yung delivery. Document delivery city, Cainta, state or province, yun na yun, Rizal, 1900, yung 4-digit na zip na code natin. Select document delivery country, so Philippines. Ayan. Tapos, click next. Okay, so ngayon, one or more applicants are eligible to claim receipts paid prior to Saturday, September 28, 2024. Ano yun? Claim receipts. Oh, kung may resibo ka na binayaran mo noong September 28, 2024, or before pa nun. So, ngayon, kung meron, dito mo siya i-claim. Kung may receipt number ka, yung hindi pa online yung bayaran. So, ngayon, ang bayaran is ito. Nagbabago to, depende sa value ng dollars. So, sa ngayon, $11,470. But, laging 185, or sorry, 11,470 pesos. Yun ang equivalent ng $185. I think 62 pesos per $1. Ito yung value niya. Tapos, ngayon, payment type, pwede kang magbayad ng cash. So, kung pwede kang pag-cash, I think bibigyan ka ng form, but ako kasi nung nag-apply ako para sa pinsan ko, gumamit ako ng credit or debit card. So, ngayon, pag meron kang credit or debit card, try natin, i-click natin ang submit. Ewan ko kung pwede pa nating mapalitan yan mamaya, but tingnan natin. Maganda yung credit or debit card kasi hindi ka na aalis ng bahay. Tapos ito yung form na, or yung page na makikita mo. Tapos lalagay mo, click here to pay, or click mo yung click here to pay with your debit or credit card. Tapos tatanungin ka na kung ano yung mga information. Katulad yan, billing information, first name ng tao. So, kunyari, card ko yung gagamitin. Major, address, yung address ko dito. Kunyari, ano ba yung address ko? 101 William Street, City, Irvine. Country is United States of America, and I'm in California. Zip code, 5 digits yung zip code. So,
phone number. So, 9-digit naman yung phone number kung gagamitin nyo is card ng taga-US. Tapos, ayan, kailangan meron kang email na kung saan nila isi-send yung confirmation. Tapos, saka mo na ilalagay yung cards mo. Card number. So, hindi ako magbabayad ngayon. Kaya, hahayaan ko lang na hanggang dito na lang siya. So, ngayon, let's say, ika-cancel ko to. At gusto ko magbayad ng cash. Tingnan natin kung makakabalik ako sa... Okay. Okay, click here to pay using a debit or credit. Payment details. So, try kong mag-click dito. Or bumalik. Tingnan natin kung makakabalik pa ako dun sa kung saan makakapili ako ng cash. Okay, mukhang pinabalik ako. So, kung cash naman, ayan, pipiliin mo yung cash. Tapos, submit. Okay. So, ngayon, click here to pay by cash. Sorry, you have been blocked. It was a Sorry, you have been blocked. Okay, so I don't know why. Click here to pay by cash. Okay, siguro nilag out lang ako dahil medyo natagalan ako. So, tingnan, tsaka nagbalik-balik ako. So, tingnan natin ngayon. Click here to pay by cash. Usually, lag out ka, then pwede kang mag-lag again, or lag back in. Okay, so medyo mahirap ma-access yung pag magbabayad ka ng cash kasi umiikot lang siya ng umiikot. So, siguro may kung try mo yung ibang browser, baka gumana. So, I suggest na gumamit ka na lang ng card, credit card or debit card na may Visa o Mastercard na logo. Tapos, tsaka ka makakapagpa-appointment. So, ngayon, kapag natapos ka na sa bayaran yan, pupunta ka na dito sa home. So, let's say, nakabayad ka na, makakapagpa-appointment ka na. So, makikita mo na yung schedule ng appointment. Tapos, so, ewan ko kung ito na mismo yung pero dapat mapupunta siya sa instruction na kung saan sasabihin sa'yo kung saan ka magbabayad. So, sa ngayon, yung paying by cash is hindi gumagana dito sa akin. So, pag nakabayad ka na, sabi doon, please allow 24 hours from the time the payment was made for system processing. So, kapag nakapagbayad ka na, pwede ka na makapagpa-schedule ng interview mo. At bali, ngayon, sa bago nilang sistema, dalawa yung schedule. Una is yung fingerprint, pangalawa is yung mismong interview na. So, yung fingerprint ng pinsan ko noon ay sa Parañaque. Tapos, yun namang mismong interview ay doon sa Rojas Boulevard. So, puntahan mong parehas, tsaka nasa email naman yung confirmation notice, tapos nandun din yung instruction. Kaya, basahin mo na lang at dalhin mo yung mga kailangan na requirements. Good luck, guys. Sana makapasa kayo sa interview and kita-kits sa Amerika.